Umpisahan natin itong sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Na alam niyo ho, nagtataka ako dito kay Mamang de la Rosa, no? Kay Bato de la Rosa. Lagi namang present sa mga pagpapaliwanag. Lagi namang present kapag ka nangangatwiran. Ewan ko, bakit ayaw umattend doon sa mga Congress na patawag? Ano po? Kung doon niya inilalagay yan, kung doon siya nagpapaliwanag, di mas maganda. Lalo na ho, mas maganda ang magiging resulta nito sa kanyang kandidatura. Kasi tatatak ho sa isipan ng mamamayang Pilipino, aba, okay itong si Bato de la Rosa. No? Iginagalang ang Kongreso ni Bato de la Rosa. Wala itong tinatagong mama na ito. No? Kahit ano pa ang itanong dyan sa Kongreso, malamang masasagot yan. Kaso ho, hindi, mga kababayan. Ayun, kung saan-saan lang ho gustong sumagot, mga bossing. No? Pero eto yata is, dun sa nila to doon sa, tawag doon, debate. Ano po, mga bossing? Eto, sagot ni Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa, ang laban kontra droga, para yan sa future generation. Akala ko doon sa negosyo ni dating Pangulong Duterte daw, di umano. No? Na pinoprotektahan daw po yung negosyo ng dating Pangulong Duterte. Di umano, ha? Sabi lang po yun. Naririnig po natin, mga kababayan. Madami yung nagsasabi, kaya naman naglagay ng laban kontra droga dyan para yung mga kalaban nila sa negosyo, maubos. Para yung mga kalaban nila sa negosyo mawala. At yung negosyo nila, ang tangkilikin lang daw po ng mamamayang Pilipino. Di ba ganyan ho, mga bossing? Ano? Kapag kayong meron kang negosyo, gusto mong i-eliminate, mga kababayan, yung mga kalaban mo sa negosyo. Baka nga ganyan. O game. Pero sabi po ni Bato de la Rosa, ang war on drugs daw po, para yan sa future generation. Sabi niya po yun, mga kababayan. Ang hindi ko lang ho alam, kung papaniwalaan po natin. Ano po? Sabi niya dito, kaya namin ginawa ni Pangulong Duterte, yun, dahil mahal na mahal namin ang kabataan. Saglit lang. Kian de los Santos, ang alam ko, 17 anyos yun. Di ba? Ano sagot nila? Collateral damage lang. Ganun lang. Wala naman pong kinalaman sa droga. Yung bata. At meron pa, 6 na taong gulang. Di ba? Biktima din po ng laban kontra droga, mga kababayan. Alam nyo ho, naniniwala ako, 95% ng mamamayang Pilipino, mga ganyan po pare-parehas naman po tayong ayaw sa droga No, majority ng mamamayang Pilipino ayaw naman po sa ipinagbabawal na gamot. Kaya lang po, paano ang paglaban dito? Kaya mo bang labanan ito nang hindi ka lumalabag sa karapatang pantao ng bawat Pilipino? Or, lalabanan mo to, pero nalalabag mo nga yung karapatan ng bawat Pilipino at sumasablay pa ho, mga bossing. Dahil marami ang inosenteng nadamay lang ho, mga kababayan. Di ba? Madaming sinasabi, 6 na taong gulang o 17 anyos. Wala namang kinalaman daw talaga. Nandoon lang, doon sa tapat ng tindahan nila nagpapalitan o nagbibilihan. Nadama yung 17 anyos, mga kababayan. Kala ko, mahal ang kabataan. Bakit hindi inayos ng maayos kung paano yung magiging proseso? At kung paano, maipapatupad ng walang nasasayang na buhay. Kasi ho, kaunti na lang ang naniniwala doon sa sinasabi nilang, mga nanlaban niya, nanlaban, ganito. Lalo na ho, tumitiba yung ebidensya ng mga nakikita natin na sinasabi nilang nanlaban. Pero, 4 na pulis ang nakapaligid, kukordonan, papaalisin yung mga tao, tas bigla na lang titimbwang. Nakita ho yun doon sa mga CCTV.
mga bossing, o di ba? O kala ko ba mahal yung kabataan? Kala ko ba para sa future 'yan? Ang problema natin sa kanila, mga bossing, kung paano nila ipinatupad yung laban kontra droga. Madami pong buhay na nadamay. Uy, grabe kayo talaga sa ano, grabe kayo diyan sa ano tawag dito? Diyan sa poll natin. Tinanong ko diyan sa survey natin. Uto-uto ba mga DDS? So ayan, oo ang sagot ng 97% at 3% lang ang hindi. Saklap naman nun. Tuloy natin to. Kaya namin ginawa ni Pangulong Duterte yon dahil mahal na mahal namin ang kabataan na maisalba ang kabataan sa problema sa illegal na droga. Kaso madaming kabataan ang nadamay nang wala namang kinalaman sa droga. Kung talagang ang focus nila para sa mga kabataan, inayos nila yan. Ano? Siguro kung meron man sabit, kung meron mang pagkakamali, napakaliit na porsyento mga kababayan. Kaso ang dami, no? Sakop pati 6 na taong gulang lang mga bossing. Kung wala akong pakialam, anong pakialam ko? Chief PNP ako? After nyan, mag-retire ako? May retirement ako? Bakit pa ako papasok sa problema? Sabi ni Bato de la Rosa. Dahil iniisip namin ang future generation ng Pilipinas daw mga bossing. John Ari Montesuso, Sir Mark, isang mabuting araw sa iyo. Salamat po sa inyo din, no? Ay nako. Sabi, nasaktan ka ba sa tabas ng dila ni Ungas? Sabi ni Raquel, mamaya pag-usapan natin niya si Baste Duterte. Ano po mga boss? Kay Bato de la Rosa, ang hirap na pong paniwalaan mga kababayan. Yung eto mga sagot nila, kung ginagampanan nila o kung pinupuntahan nila yung patawag sa kanila sa Kongreso, ay tiyak ako mga bossing, tataas yung kandidatura nila. Baka hindi lang po nasa top 10 si Bato de la Rosa, naglalaro sa 15. Kung yung sagot nila kapani-paniwala. Kasi madali pong mahuli kapag kayong kasinungalingan. At isa sa dahilan kung bakit etong mga ito, mga boss, ayaw pumunta doon sa mga pagpapatawag sa kanya, dahil po sa kanila, with Bongo, kasama si Bongo, dahil alam nilang merong ibabalik sa kanila. No? May mga ebidensyang isasampal sa pagmumukha nila. Kapag sinabi nilang wala kaming alam dyan, no? Hindi totoo yan. Nandiyan yung mga video, nandiyan yung mga interview sa kanila, lalong-lalo na pag pinag-usapan na yung yung reward system. Alam nilang mapapahiya sila dyan, kaya hindi po sila dumadalo. Kaya ngayon, ayan, talagang naggagalaiti no? Ang mamamayang Pilipino. Talagang sabi, sige, wala kayong pakialam sa amin. Wala din kaming pakialam pagdating ng eleksyon. Pagdating ng botohan, kiss ang mga pangalan ninyo. Di ba? Dahil bakit ramdam ng sambayan ng Pilipino na pag nagpatuloy po sa pagkasenador si Bato de la Rosa, magiging senador lang po ng mga Duterte, si Senator Tobats. Ano po? Hindi magiging senador ng mamamayang Pilipino. Bakit? Kitang-kita yung mga kilos nila. 2024, ayan. Talagang ibinuhos na nila noong 2024. Kibuloy na hearing. Di ba? With matching sugod pa doon sa Davao. Para lang ipagtanggol si Kibuloy. Ay nako, wag niyo sabihin sa amin na hindi niyo ipinagtatanggol si Kibuloy noon. Di ba? Biruin mo, 2 araw bago o 1 araw bago maaresto si Kibuloy, bago makubkub si Kibuloy, makuha si Kibuloy. Mga bossing.
Isang araw o 2 araw bago makuha si Kibuloy, siguro ramdam na nila at nag-message na sa kanila yung mga ano, yung mga ano ba pangalan nun, yung mga Kojik. Oh, boss ba to? Boss ba to? Malapit na po sila doon sa pintuan na pinagtataguan ni Kibuloy. Oh, baka kaya napasugod sila. Di ba? Ano sabi niya kay Torre nun? Torre, wala na. Dead end ka na. No? Malabo nang makita si Kibuloy dito. Ang gawin mo, uwian muna kayo, then bumalik na lang kayo. Kaso yung magiting na general ho, mga kababayan, hindi nagpatinag. Pagkatapos nung hearing ni Kibuloy, pagkatapos yung hearing ni Bato de la Rosa, ano po ang sagot ni General Torre? Maghuhukay pa din kami. Yun, after isang araw o 2 araw, huli si Kibuloy. Di ba? Yung pideya nila, na halatang halata naman, na ipinagpilitan lang, maikonekta lang, ang unang ginang o ang Pangulo. O, kita nyo? Kung sino-sino yung inabalang mga tao, catering dito, catering doon, sa loob ng Senado, siyempre gastos ho ng bayan yan. Ano po ang nangyari? Ano ang naitulong nung mga hearing ni Bato de la Rosa nun? Wala. Di ba? Nga. Ang gumastos, pera ng bayan ho, mga bossing. Nakita nyo ho yun? Kaya sabi nung mamamayang Pilipino, ayaw na namin kay Tobats. Kasi ang mangyayari lang nito mga ilang ano lang, puro Duterte na naman ang ipagtatanggol nito sa Senado. Yung iba po, mga bossing, ang gusto, mapunta na sila sa ICC. Maginaw doon, Tobats, no? Huwag mong kalimutang magbaon ng jacket. Tsaka si Bungo. Mukhang malamigin pa naman si Bungo, mga kababayan. Di ba? Yang sinasabi nila na ginawa nila yan, na laban kontra droga, mga bossing, para po sa future generation, wala pong naniniwala ngayon. No? Kasi kung talagang para sa future generation yan, napakasimple lang po. Lahat ng plano na yan, planadong maayos. Walang mga inosenteng madadamay. Ang dami pong damay na inosente. At kayang-kaya po nilang ipagtanggol ang sarili nila doon sa patawag sa Kongreso. Anong ginagawa? Umiiwas. Di ba? Nagtatago doon sa kanilang mga alibay na ayaw nilang kauna-unahan silang senador na pumunta doon sa Kongreso. Sabi ni Cesar Maminta, Sir Mark, windang na po ang mga Duterte at mga kaalyado. Tayong mga botante ang huhusga sa kanila. Thank you po. Totoo. Di ba, Beauty? Nandiyan ka na pala. Shoutout sa'yo. Pati sa pagsasalita, pangit tumabas ng salita. Yang vocals na yan, sabi ni I.M. Spink. Si Bato? Pang Davao lang kasi yung salitaan nito Di ba?